May pera sa MPBL, mga kapaukas. Pag-usapan natin itong mainit na usapan ngayon sa Philippine Basketball. At ito nga ang balita ngayon kasi si Snow Badway may pasabog na naman. At itong umanong mga players na minention niya ay grabe kalaki ng mga offer sa MPBL. Totoo ba ito? At kung sakaling totoo, ano ang ibig sabihin nito sa PBA at ano ang expect natin ngayon kung ganito na kalalaki ang offer dito sa Pilipinas. Hindi lang sa PBA, pati sa MPBL. Pag-usapan natin yan. Welcome back to Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Presented by Arena Plus. Okay, magandang araw, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Pausulod Powcast Sports, hindi lang pang boxing, pang basketball din. At speaking po sa mga sports, no, ako po ay suportado ko po ang One Pacman Party List kasi sila po yung talagang tumitingin po sa sports development ng bansa natin. Siyempre tayo tinitingnan din natin yung mga issue at just in case lang po, no, hindi pa kayo decided sa inyong party list, One Pacman Party List number 22 yan sa balota. Siyempre, I'm also sponsored by Arena Plus para po sa mga 21 years old and above lang yan, game responsibly. Anyway, pag-usapan na po natin ito, no? Alam natin ang PBA ang pinakamatagal, pinakasikat na league sa bansa natin. That is, well, undisputed pa rin para sa akin, ano? Pero alam din natin na may mga internal or may mga issues na pinag-uusapan dyan sa PBA, no? Pero kahit pa ganun pa man, ay PBA pa rin ang number one. Tapos ngayon, may lumalabas po kasi ng mga balita na pinangunahan itong ni Snow Badwa. Iba talaga si Snow pag magpasabog, no? Snowbomb talaga. Sabi niya, no, MPBL teams are allegedly offering big salaries para maakit po ang magagaling, mga sikat, mga dating PBA players at mga current PBA players sa MPBL. Sabi nga nila, bakit pa tayo magsisiksikan sa PBA? Ang MPBL pala, kaya na ring magbigay ng malaking sweldo. Totoo ba to? Siyempre, ang mga players, lagi nilang sinasabi, usually sasabihin nila, we're playing because we're passionate about the sports, gusto namin magka-championship, para ipakita yung talento natin. Ganun naman talaga. Pero, aminin na natin, lalo na sa modernong sports era ngayon, pera talaga ang nagpapagalaw sa lahat. Sabihin mo sa akin na hindi? No? Kung ikaw ang player, no, at may offer ka na mas mataas, minsan doble or triple pa, hindi ka ba mapapaisip? Parang yung tropa mo dyan, na may matagal ng jowa. Tapos may biglang lumapit na maganda, makinis, maputi, at mayaman, at higit sa lahat, mabait. Hindi man agad, baka mapaisip ka rin. No? Pero meron naman mga loyal dyan. Anyway, kung dati po ang issue lang, no, nagkaroon pa nga ng issue PBA sa mga players na pumupunta ng ibang bansa, baka biglang magkaroon na naman sila ng rule regarding sa mga players na pumupunta sa MPBL. Dati kasi yung mga players for big money, lumilipat sila at nagigising Japayuki sa Japan B-League, tapos yung Korean Basketball League ngayon, tapos ang laki ng kita nila doon syempre mapapaisip talaga yung mga young players natin, young stars natin nandoon, di ba? Gilas players nga natin, taga Japan pero kung ang let's say for example ang MPBL na mismo ang mag-aalok ng mga ganitong kalalaking pera o ganitong halaga, bakit paalis ng bansa? No? Mas mataas na kita or comparable sa PBA, I'm not saying na mas mataas, pero yung sweldo po na ino-offer sa mga players na ito na sunod na natin pag-uusapan, mas malaki talaga sa PBA. Parang talagang gusto nilang kuhanin palabas ng PBA. Again, kung ganyan, bakit ka pa mangingibang bansa? Ang hirap kaya maging OFW, yung ang layo-layo ng girlfriend mo, di ba? Di ba? Anyway, ito yung mga pangalan at mga figures na lumulutang mula po kay Snow Badwa. Oo, siya na naman. Sabi nga ng iba, mahilig daw itong magingay si Snow Badwa. Aminin na natin, may mga scoop talaga siya na talagang may diin at may laman. No?
Narito ang ilan sa alleged offer. No, papakita ko sa inyo. Malakihan natin ito. Ito po, sinulat ko na rin po dyan sa aking website at scroll down ko dito ng konti para makita nyo. Ayan, no? Grabe ito, no? Dave Ildefonso, 400,000. Tapos 150,000 lang daw. Umano ha, alleged ha, sa Northport. Encho Serrano, ganun din. 90,000 lang sa Phoenix, 400,000. Big Manuel, doble. From Terra Firma, na 350 to 600,000. Sino ba naman hindi mag-iisip na lumipat nito? Yung Terra Firma issue, meron pa akong naisip na topic dyan sa Terra Firma na nawala na lahat ha. Parang kamot ulot ay isa to sa problema eh. Again, I wanna be as objective but it's obvious. Terra Firma is one of the concern. I mean, sabi nila gusto nilang manalo agad pero yung mga kinuha nilang player, wala na. Greg Slaughter, by the way, 1.2 at sa Christian Stan Hardinger at saka si Big Manuel, dating mga Terra Firma, ngayon MPBL Firma. Parang gano'n na nga. Grabe ang cashing ngayon, ano? Money talks, loyalty walks. Yan ang masakit na katotohanan sa sports. Tabre talaga kung saan may pera, dun ka. Dahil ganun talaga eh. Kailangan talaga isipin mo yung sarili mo. Pero anyway, ito pong issue or ito pong balita na ito, ang tanong ko sa inyo, totoo bang threat na ngayon ang MPBL sa PBA or panandali ang hype lang ito? Yan ang malaking tanong. Kaya bang talunin ng MPBL ang PBA? Sa ngayon, sa tingin ko, hindi pa. No? Matagal nang may mga sumusubok na talunin ang PBA, pero lahat sila nag-collapse sa huli. Naalala niyo yung Metropolitan Basketball Association? Lakas ng hype nun. May regional teams din, pero budget constraint. Ito, grabe, nagpapalabas ng pera ang PBL. May mga international opportunities din, like mga ABL, pero hindi rin tumagal eh. Kaya ang tanong, MPBL na kaya ang unang liga na makakabasag po sa monopoly ng PBA. Actually, maraming mga liga ngayon professional league eh. Kaya ang masasabi ko lang, dahil love ko pa rin ng PBA, no? Dapat mag-ingat din ng PBA. At saka syempre, sa totoo lang, wala pa makakatalo sa PBA talaga as long as nandiyan dyan ang SMC at MVP Group at they continue to back PBA, mahirap talunin. Pero iba na ngayon ang laban, ano? Madali lang kasi sabihin na PBA mas mataas ang kinikita. Dati, ngayon, hindi na. Kumbaga kung ikaw ay magaling na player, pwede kang makakuha ng ganung pera. Yun lang, tingnan natin kung paano i-sustain ng MPBL yan. Ang problema kasi sa PBA, actually, kaya naman nila magbigay ng ganyang pera. Pero allegedly, sinasabi nila, kahit may salary cap, nagagawa naman ng paraan yan. Diba? My last statement on this, sabihin ko lang, PBA gising. PBA is celebrating 50th anniversary this year. At siguro critical na panahon na ito kasi golden years na eh. Sana hindi sila maiwan ng modern basketball. Kasi unti-unting nababawasan yung mga dapat na stars na naglalaro sa PBA. Alam naman natin yan. Hindi naman natin kailangan itago. Just being objective po yung mga young stars natin napunta sa sa ibang bansa. At kung ganyan ang gagawin ng MPBL, baka ang PBA talagang ang pass na lang ang i-celebrate kasi modern day PBA is not as great as the old PBA. And that's the fact. No? Baka sa daring na panahon, hindi lang players ang mawala sa PBA. Sabi nga nila, baka daw pati teams lumipat na. Sa dulo naman, hindi naman natin gusto mawala ang PBA. Lumaki tayo sa PBA, childhood idols natin, nandiyan dyan. Pero talaga, yung mga kausap ko, mga kasing edadan ko, mga bata, talagang sabi nila, yung dating PBA pinapanood nila eh. So, anyway, tanong ko sa inyo mga kapawkas, sa pagbabago ng Philippine basketball, ano ba, PBA pa rin ba ang numero 1? O MPBL ang posibleng bumasag dito? Let me know what you think at huwag nyo kalimutan i-like, share, and comment para tuloy-tuloy po yung ating episode everyday about basketball. Salamat po sa inyo lahat.